Kahapon ipinagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung saan tinalakay ang Article 1 o ang usapin ng confidential funds. Sumentro sa paglilitis ang umano'y mga unusual na cash encashments ng Office of the Vice President o OVP ng daang-daang milyong piso. Ang mga naging kaganapan tinutukan ni Arnold Herrera. Dalawang dating bank managers ng Land Bank ang humarap bilang testigo para buksan ang article of impeachment na tumatalakay sa maanumalyang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dito, hinimay ang pinagkaiba ng unusual sa suspicious transactions. Kung may dalawang kandidato para sa word of the day sa impeachment trial kahapon, paniguradong pasok dito ang unusual o kakaiba at suspicious o kahina-hinala. Dito sumento ang mga testimonya ng dalawang ex-branch land bank managers na sina Violeta Constantino at Nenita Campuzano. Sa pagsalang ni Constantino sa witness stand, idinetalya nito ang sistema kung paano na encash kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, ang 4 na bugso ng 125 million pesos na confidential funds noong December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023 at July 13, 2023 at isinilid sa malalaking gym bags. After po ma-receive sa cheque po, yung payment received, nire-release na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali 125 packs po yun. 125 packs. Ang mga testimonya ni Constantino hindi na isinalang sa cross-examination ng depensa pero siniyasat ng Senator Judges. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano lang kalaki yun? Mukhang hindi mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Sa pagsusuri ni na Senator Judges Risa Ontiveros at Alan Peter Cayetano, parehong inilutang na bagaman unusual ang laki na halagang ipina-encash ng OVP. Hindi ito kinakitaan ng irregularidad dahil duman ito sa proseso. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Kinwestiyon naman ni Senator George Amy Marcos ang umano'y pabago-bagong testimonya ni Constantino nang una itong ipinatawag sa House Justice Committee. Nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. Sa pag-upo ni Campuzano sa witness stand, ibinahagi rin nito ang kahalintulad ng proseso ng encashment ng pondo ng DepEd, alinsunod sa abiso ni Sonia De Leon, Chief Admin ng Cash Division ng DepEd. Kaiba sa pahayag ni Constantino, ang 3 bugso ng 37.5 million pesos na confidential funds sa in-encash umano ng nagpakilalang payee ng DepEd na si Mr. Edward Fajarda ay isinilid sa 2 malalaking bag mula sa backroom ng bangko. Kapag po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa backroom. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. At mula sa backroom ng bangko, sa fire exit na umano lumabas si Fajarda, bagay na nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Powa na konektado rin naman anya sa compound ng DepEd. Bahagya ring ginisa ni Senator Judge Raffy Tulfo si Campuzano kaugnay ng kawalan ng dokumento ni Fajarda bilang valid payee o recipient ng pera. Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda, at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Di naman. Yes, sir. Wow. Si Senator George Bam Aquino
Humingi naman ng paglilinaw sa pinagkaiba ng unusual sa suspicious transactions. Unusual meaning kakaiba lang yung transaction pero not necessarily suspicious. Samantala sa kanilang press conference, sinabi ni Congressman Zia Alonto Adyong na malinaw ang anomalya sa confidential funds ng BICE, lalo't ang nature anya ng pondong ito ay taliwas sa naging patterns ng encashment. Hindi naman isinantabi ng prosekusyon ang posibilidad na iharap ang nagpakilalang bagman ng BICE na si Ramil Madriaga matapos makitaan ng bahagyang pagtutugma ang testimonya niya noon sa testimonya ni Constantino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.